Right, sagutin po natin yung tanong sa akin na ano na daw po ba ang aking relihiyon, sapagkat may nagtanong po sa akin na ako daw po ay nasa na ngayon at ano na daw po ang aking relihiyon. Okay? Bago ko sabihin kung ano ang aking relihiyon ngayon, ay pag-usapan muna natin ano ba yung sinasabi ng mga yung mga reference tungkol sa salitang religion. Okay, basahin ko muna ang mga sinasabi kung ano yung salitang religion. Religion is a form of worship. It includes a system of religious attitude, beliefs, and practices. Usually, religion involve beliefs in our Creator. So, yun po yung nakasulat o sinasabi ng Wikipedia tungkol sa salitang religion. And sa kasalukuyan ay napakaraming mga religion na meron silang form of worship, sabi nga including system and religious attitude and beliefs and practices. Okay, like Christians. Ang Christians ay thousands po ang denomination niyan. Islam ay meron siyang 7 sekta. Ano itong mga sekta ng mga Islam? Meron silang meron silang Sunni, Shia, Wahabi, Salafi, Berelbi, Sufi, and Deobandi. Yun po yung mga sekta ng mga ng Islam. Then ang Hinduism ay laganap din siya, ang Buddhism. So ito yung mga iba't ibang klase ng mga religion sa mundo. And marami pang iba. Then kapag tinignan natin ang religion, sabi nga ito'y grupo ng mga kalipunan, grupo ng mga sumasamba sa dakilang may likha o grupo na may mga sinasamba. So ang mga anghel ay isang grupo din po ito na sila ay may sinasamba rin. So ang Messiah ay may sinasamba. Ang mga ancient prophets, yung ancient true prophets ay may mga sinasamba rin. May sinasamba din. At anong relihiyon ng anghel? At teka muna, anghel may relihiyon. Grupo sila eh. So, ang relihiyon ng mga anghel, ang relihiyon ng Messiah Yahushua, ang tawag ng mga Kristiyano is Kristo, at ang relihiyon ng mga totoong propeta, yun po ang aking relihiyon. Yun po ay ang Ataryahu. Ano po ang ibig sabihin ng Ataryahu? Ang Ataryahu po ay Hebrong salita na ibig sabihin Atar means worshippers. Yahu yung short form ng Yahweh. Pag pinagsama mo siya, Ataryahu o worshipper of Yahweh. So ang mga anghel ay worshipper of Yahweh yan. Ang Messiah Yahushua, siya po ay worshipper of Yahweh. Ang mga ancient prophets, yung mga totoong propeta, sila po ay worshipper of Yahweh. So, ngayon, ang sagot ko kung anong aking reliyon, ako po ay mananamba sa dakilang may likha na si Yahweh, na sa wikang Hebreo ay sa wikang Hebreo is Ataryahu, at sa wikang English ay Yahwism o worshipper of Yahweh. Pag tinignan natin sa kasulatan, ang mga anghel, sabihin mo ay wala akong reference, no? Basahin natin sa kasulatan. Buksan ko ang aking kasulatan. Ang Awit 89, 5 hanggang 7. Basahin natin ito. Hanapin natin ang Awit para makita natin kung ano yung sinasabi dito tungkol sa mga anghel. Okay, Awit 89. Nasaan ang 89? 89. Verse 5 hanggang 7. Akin pong babasahin ang nakasulat dito. Nagpupuri silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. Tingnan niyo po ang mga anghel ay likha din ng dakilang may likha. Before po magkaroon ng tao, may mga anghel muna. Meaning wala pang tao, may mananamba na sa dakilang may likha, which is ang mga anghel. Siya mayroon na pong Ataryahu, wala pang tao. Verse 6, O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan. Kay Yahweh ba sila maipapantay? Verse 7, Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. Ang sinasamba po ng mga anghel ay si Yahweh. Ang sinasamba ng mga propeta ay si Yahweh. Ang
sinasamba ng Messiah Yahushua ay ang dakilang may likha na si Yahweh. At ang aking sinasamba, sapagkat ako isang ataryaho, ang dakilang may likha na si Yahweh. Tignan natin ang awit 103, 19 hanggang 21. Tignan naman natin dito nga sa awit. Okay, 103. Tingnan natin kung ano ang sinasabi dito. 19 hanggang 21. Okay. Ito pong sabi, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay paghaharing walang hanggan. O purihin ninyo si Yahweh, kayong mga anghel ng dakilang may likha. Kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan. Kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. Ang mga anghel po, ang kanilang sinasamba ay ang dakilang may likha na si Yahweh. At ang paraan ng pagsamba ng mga anghel sa dakilang may likha ay pagsamba na may pagpapatira pa. At yun din po ang aking ginagawa. Pagsamba sa dakilang may likha na si Yahweh, at ako po ay nagpapatira pa sa pagsamba sa Kanya sapagkat siya ay dakila at banal. Tingnan naman natin ang Pahayag chapter 7 verse 11. Okay, tingnan po natin ang nakasulat sa Pahayag chapter 7 verse 11. Ang sabi po dito, tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno at ang apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa dakilang may likha. Katulad sinabi ko kanina, ang kaparaan ng kanilang pagsamba ay ang pagpapatira pa. Yun po ang ginagawa ng mga tunay na relihiyon na sumasamba sa isang tunay dakilang may likha ng pangalan ng Yahweh, at ang paraan na gusto niyang pagsamba ay ang pagpapatira pa. Ngayon, ang Messiah Yahushua, tingnan natin. By the way, one time pag-usapan natin bakit ko sinasabi ang Yahushua instead na Jesus Christ. Pag-usapan natin bukas kung bakit ko hindi ginagamit ang salitang Jesus Christ, sapagkat sa pangalang iyan ay walang kaligtasan. Sa halip, ang binabanggit ko ay Messiah Yahushua, at ang Messiah Yahushua ay may sinasamba, may dinadalanginan, at ang kanyang sinasamba at kanyang dinadalanginan ay ang dakilang may likha na si Yahweh. Meaning, ang Messiah Yahushua ay isang ataryahu. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 9, ito pong Matthew chapter 6 verse 9, ito po yung kanyang sinabi sa kanyang mga alagad na lumapit sa kanya na sinabi, Master, teach us how to pray. At itong sabi ng Messiah sa wikang Tagalog sa chapter 6 ng Mateo, verse 9 hanggang 10, aking pong babasahin. Ang sabi dito, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang Messiah Yahushua, itinuro niya sa kanyang mga alagad kung sino ang dapat sambahin, kung sino ang dapat dalanginan. Ang sabi doon, sambahin nawa ang pangalan mo. May tinuro siyang dapat sambahin at mayroong pangalang dapat sambahin. Ang pangalang itinuro niya sa kanyang mga alagad ay ang pangalang Yahweh. Yun po ang sinasamba ng Messiah, at yun din po ang sinasamba ng kanyang mga alagad. At ang paraan ng kanilang pagsamba ay ang pagpapatira pa, sapagkat sila ay mga ataryaho. Verse 10, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So kung mayroong grupo ng mga pagsamba sa langit, kung ano yung pagsamba sa langit, yun din ang dapat pagsamba dito sa lupa. Ang pagsamba doon may pagpapatira pa sa dakilang may likha na si Yahweh, ganun din ang ating gagawin dito. Yun po ang ginagawa ng mga tunay na mananamba sa dakilang may likha na sa wikang Hebreo ay ataryaho. Yun po ang aking religion. Okay, next. Puntahan po natin ang mga propeta. Napakaraming verses tungkol sa pagsamba ng mga propeta. Noong mga nakakaraan nga, ibinanggit ko na ang mga propeta, ang mga naligtas na po ito, at ang mga reference natin, makikita natin ito sa Joel 2:32. Sabi doon, sino man tatawag sa pangalan ni Yahweh ay maliligtas. Isaiah 43:11, ako si Yahweh, wala na iba pa, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Ang mga propetang ito, isa ang kanilang tagapagligtas na si Yahweh, at iisa ang kanilang sinasamba ng pangalan ng Yahweh. Ang paraan ng kanilang pagsamba ay magpapatira pa, at sila ay sumusunod sa kautusan ng dakilang may likha. Hindi sila kumakain ng anumang ipinagbabawal ng dakilang may likha, sapagkat sila po ay mga masunurin. Ang mga ataryahu, sinasamba ang dakilang may likha, ang kanyang pangalan ay Yahweh, at ang pagsamba na ginagawa ay pagpapatira pa, at ang
oras, araw, ang araw ng pagsamba ay araw ng Shabbat, ikapito, iba ng Misaya ay tuwing Shabbat ay ginagawa niya to. Basahin natin ang Lucas chapter 4. No, ang Misaya ay nagsashabat din po siya. Lucas chapter 4 verse 16 hanggang 17. Tingnan niyo po ang sabi dito. Shabbat keeper ang Misaya sapagkat siya po ay Ataryahu. Okay, verse 16. Ito po ang nakasulat. Chapter 16 yung nabuksan ko. Lucas chapter 4 verse 16. Ayan. Hanggang 17. Sabi dito, umuwi si Joshua sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. So, talagang niya na to, way of life niya na to. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Ano yung araw ng pamamahinga? Shabbat po yun. Sabado po yun sa panahon po, sa wika po natin. At dooy tumayo siya upang bumasa